Thank you, Jesus. In the book of Ruth, chapter 1, umpisa natin ito. Umpisa pa lang tayo, ha? Huwag kayong, yung iba, umpisa pa lang, nag-uumpisa na rin, no? Sabi ko sa isa, Nak, di ba nag-uusap na tayo? No, huwag kang matulog. No, dapat gising lang kasi sayang ang Word of God. Papa, hindi ako natulog. Sabi ko sa sarili ko, kaya ko to. Kaya dito sa harap, isang mata lang muna. Pag napagod na yung isa, nakikipaglaban. Sa atin, lalo na pag bata-bata ka pa o pag lagi kang antukin, ipacheck din natin, baka mataas ang sugar mo. Pag lagi. Pero kung ikaw laging antukin, dahil madaling araw na lagi nakababad sa cellphone, ay hindi mataas ang sugar mo. Nakababad ka lang talaga sa hindi dapat. Sa verse 1, Now it came to pass in the days when the judges ruled that there was a famine in the land, and a certain man of Bethlehem, Judah, went to sojourn in the country of Moab, he and his wife and his 2 sons. So nung mga panahon na ito, ang setting dito, ang sitwasyon, na makikita natin mamaya, mayroong isang pamilya, mayroong tagutom. Ang panahon na ito ay panahon either ni Othniel or ni Ehud na judges ng Israel. Ito yung time na ito. At ang Israel, they were subject for 18 years as servitude. Sila napasailalim ng mga Moabites. So, for 18 years, sila ay naging subject doon sa Moabites. And then, yung time, this was the time of the judges. Na Othniel, Ehud, Shamgar, Deborah, mga ganyan. Yun yung time nila. So, nung time na ito, nagkaroon ng famine, nagkaroon ng tagutom doon sa Israel. So, ang tendency, kahit sa time ni Abraham, ganun din, nagkaroon ng tagutom sa Canaan land. So, napilitan silang pumunta sa ibang lugar, sa Egypt. Ito naman, yung pamilya na ito, pumunta sa Moab sa time ni Jacob. Ganun din, nagkaroon ng tagutom, pumunta rin sila sa Egypt. Ang famine, ang cause madalas ay extreme na sobra na tagutom, ang famine. Either caused by natural calamity, natural disaster, natural phenomenon, or in our time sa ngayon, kung ang Pilipinas ay nakakaramdam ng famine, dahil yan sa mga corrupt na politiko, dahil sa mga magnanakaw na andyan sa gobyerno natin, nag-aaway ngayon ang Department of Agriculture at saka yung Philippine Ports Authority dyan dahil inaakusahan ng Department of Agriculture na ilabas nyo na yung mga 800 na containers ng bigas na andyan sa container yard sa port natin. Sumasagot naman yung general manager ng PPA. So hanggang ngayon, panaginip lang ang ating 20 kilos na bigas. 20 pesos for 1 kilo. So yan ang mga dahilan, mga kapatid, either corruption or kasakiman ng mga namumuno, may hoarding pa, kasakiman ng mga negosyante, bibilhin ng 10 kilo or 10 piso ang kilo sa ibang bansa. Pagdating dito, 40, 50 na yung kilo, sa buwatan pa lahat, para bang, at ang dulo pa rin naman, kahit yung mga negosyante na ito, parang nikapirasong botel ng bigas, madala nila sa libingan. Pero hindi yan ma-realize hanggat hindi pa nangyayari. In the country of Moab, he and his wife and his 2 sons. And the name of the man
Mayroon ngang, bago natin basahin, mayroon ngang nagtanong kahapon sa radyo ito. Sabi niya, gumanda ba ang buhay natin ngayon dahil sa Administrasyong Marcos? Yun ang tanong kahapon sa radyo. So maraming nagsabi, hindi. Marami namang nagsabi, oo. Ay, dami namang nagsabi, hanggang ngayon, nasaan na ang 20 pesos na kilo ng bigas? Kung gumanda man ang buhay natin ngayon, mga kapatid, hindi yan dahil kay Marcos. Hindi yan dahil sa administrasyon, kung hindi dahil yan ay sa Diyos natin na pinaglilingkuran at wala ng iba pa. At dahil na rin yan sa sipag natin, sa diskarte sa buhay. And the name of the man was Elimelech. Elimelech means, my God is king. Elimelech. And the name of his wife, Naomi. Naomi means my pleasant one. Pleasant one. Ano bang pleasant? Kaaya-aya. Kinagigiliwan. Mga ganyan. Naomi. And the name of his two sons, Malon and Chilion. Malon means sick. Sakitin. Chilion means declining. Sickly na, declining pa. So imagine mo yun. Hindi ba nag-research tong magulang na ito kung anong ipapangalan sa kanilang mga anak? Malon and Chilion, Ephrathites of Bethlehem, Judah, and they came into the country of Moab and continued there. This time, mga kapatid, they were migrated from Bethlehem to Judah. Bethlehem, Judah to Moab, nag-migrate sila dahil wala nang makain at wala nang mabiling barley, wheat o bigas doon sa kanilang lugar. Punta na tayo sa Amerika, kasi andon ang land of promise, andon yung may American dream. Pag sinabing Amerika, ang wala tayong naisip na Pinoy kung hindi dolyar. Yan ang nasa isip natin kaagad. Punta tayong Australia, New Zealand, punta tayong Japan, kung saan pa man, na andoon ang mas maraming bigas, mas maraming pera. Dahil dito hindi tayo mabubuhay, so punta tayo doon. Mag-migrate tayo. And it was their personal decision or their father's decision, being the head of the family. Yan ay desisyon ng kanilang tatay, inagrihan ng kanilang nanay, being the head of the family. Kaya ang desisyon ng ama sa pamamahay ay napakalaking faktor. Kung ang magiging future at kung ano ang magiging future ng isang pamilya, ano ang may plano ba ang ama? May plano ba ang magnanay, lalo na pag nagkaroon ng mga anak? Ano ang plano ng ama sa pamilya? Kung walang plano, kawawa ang pamilya. The father should take the lead and the family will follow. The title of our preaching, Why Am I Following? Why am I following? Ayan, si Naomi yan, tsaka si Ruth. Makita natin. Andyan sila sa palayan. Shall we pray for a while? Lord, again, we are so thankful for giving us, Lord, the good health, the healing, the strength, the provisions, the guidance. Lord, thank you for all this, Lord Jesus, sa pagsama mo sa lahat ng ating gawain. Thank you, Lord, for protecting us always, your guidance sa aming lahat, Lord Jesus, pati sa mga mahal namin sa buhay. Lord, thank you so much for doing all this, for taking care of us. Lord, this morning, bless your word, Lord Jesus. Always your word, give us the strength, encourages us always, Lord, na lalo pang maging matibay at magpatuloy sa paglilingkod sa iyo. Lord, we do this to glorify, magnify your name. In Jesus' name, Lord, we love you with all humility. In Jesus' name, amen. Again, why am I following? So the father should take the lead and the family will follow. Sa kanilang sitwasyon na matindi ang taggutom, alangan naman na ikaw na magulang, ikaw na tatay. Sige, anak,
Hayaan na lang natin na wala na tayong makain dito. At least, kung tayo man ay mamatay, sabay-sabay tayo. No. Being the head of the family, kailangan gumawa ka ng paraan para makasurvive, maiahon mo sa ganong sitwasyon. And their decision, Elimelech and Naomi, hopeless na. No, medyo alangayin tayo dito sa lugar natin. So ang gagawin natin, pumunta tayo doon sa Moabites, sa Moab, dahil doon mayroon silang bigas, mayroon silang barley, doon hindi tayo magugutom. And it was their decision. No, walang kinalaman ang Diyos dito sa desisyon nila. No. Umilay sila sa Israel because of famine. No. Pero mamaya makikita natin, mga kapatid, that every time, pag tayo ba nasaktan, na-offend, na-correct dito sa church, ano ang pumapasok sa isip natin kaagad? Aalis na ako sa church. No? Na-offend ako No? Nasaktan ako, na-correct ako ni brother, ni sister, no, nasabihan ako hindi maganda. So ano ang tendency kaagad? Aalis na ako sa church. No? Dahil walang mabuti dyan. Sa labas marami. Sa labas hindi ako i-correct. Hindi ako pakikialaman. Ganun ba ang takbo ng ating pag-iisip? At kung ganyan ang takbo natin ng pag-iisip, mga kapatid, no, na pag gano'n ang mangyari, ang tendency natin umalis sa church dahil tayo ay nasaktan. Pagdating dyan sa labas, hindi ka lang masasaktan, papatayin ka pa ng sitwasyon. No, yon ang pwedeng mangyari sa labas. No, famine is temporary. No, hindi yan tumatagal ang famine. No, tumagal man siya ng 3 years and a half, 7 years, no, at least matatapos pa rin yan, mga kapatid. And our God knew about it. No, alam ng Diyos natin yan, mga kapatid. And Elimelech, sa verse 3, and Elimelech, Naomi's husband, died, and she was left and her 2 sons. Namatay si Elimelech, naiwan si Naomi at saka yung kanyang 2 anak na si Mahlon and Chilion. Silang 2 ang naiwan, but the main purpose, bakit sila pumunta ng Moab, anong purpose? Para mabuhay. Pero anong nangyari? Namatay yung padre de pamilya. No, at pag gano'n ang mangyari, ay matindi ang pwedeng kahinatnan ng pamilya because nawalan sila ng padre de pamilya, nawala ng haligi, no, sa pamamahay. Mahirap ang kanilang pwedeng pagdaanan, mga kapatid. No? And they took them wives of the women of Moab, dahil doon na rin sila nag-grow, doon nag-mature, doon na nagsilakihan. No, sila ang 2 nagparehong doon na nag-asawa. The name of the one was Orpah. Orpah means hind, or ano bang hind? H-I-N-D, yung likod. No? And the name of the other, Ruth. No, si Ruth naman, ibig sabihin, beauty. No? And they dwelled there about 10 years. Nakasampung taon sila sa Moab. No? Doon sila nag-migrate. No? Pansamantala, okay ang buhay. Pero doon namatay si Elimelech, no, ang saklap, na pupunta ka sa lugar na yon, hoping na magiging maganda ang buhay nyo. Tapos doon pala mamamatay, doon mangyayari ang mga worst na sitwasyon na hindi inaasahan. For 10 years, sa verse 5, and Mahlon and Chilion died also. Mahlon and Chilion died also, both of them. Pareho silang namatay. And the woman was left of her 2 sons and her husband. Dati, mayroon pa siyang 2 kasama. Ngayon, siya na lang mag-isa. No, just imagine the agony of ng isang nanay. Mawalan ka ng mister, mawalan ka ng 2 anak. So just imagine the agony, mga kapatid. No, ang gutom, again, ang gutom ay pansamantala lang. And God knew about it. No. At sa gutom na yan, no, sabihin na natin, pag dito sa church, pag nakaramdam tayo ng taggutom, pag nakaramdam ka na parang hindi maganda ang sitwasyon mo dito sa church, what is your tendency? No? Ikaw ba ay magde-decide ka agad na aalis na ako sa church?
No, dahil gutom, pasakit ang inaabot ko ngayon sa church. No, we must stay in the church. No, dahil yung tagutom na yan, yung pasakit na yan, mga agony na pwede nating maramdaman sa paglilingkod sa Diyos, it will not last. No, pansamantala lang yan. At pag natapos yan, mga kapatid, because of God's provision, at yung mga moment na yan, ang solusyon natin hindi para talikuran ng Diyos, hindi para talikuran ng church natin, kung hindi, mas lalo nating i-prove sa Diyos natin na, Lord, kahit may tagutom, because your promise in this place, hindi kami aalis. No, mas lalo ka naming paninindigan sa lugar na ito dahil ikaw ang nakakaalam ng aming sitwasyon. Dahil pag tayo umalis sa lugar na ito, kaya nga tayo umalis doon sa dati natin dahil alam na natin na yung dati natin walang maibigay na mabuti. No, pangit ang buhay natin doon, mga kapatid. We say, praise the Lord. So ito, no, kaya tanggalin na natin yan sa isip natin. No, pag tayo na offend, pag tayo na saktan sa church, pag tayo na kung ano man ang pwedeng mangyari, tanggalin natin sa isip natin. No, bakasyon muna ako sa church. No, bakit ba dito ako nagdudwell ngayon? Tanggalin na natin yan sa isip natin pag may mga ganon na every time, brother, pasalamat kayo kasi hindi kayo na-correct. Ha? Kung correction lang, tagal na namin gustong umalis sa church. Kung offend lang, kung nasaktan lang ang pag-usapan, hindi na nga lang kinukwento, hindi na lang yan sinasabi. No, pag suki ka ng office, no, during that time, hindi ka pwedeng magpasalamat na, Lord, thank you, pinatawag na naman ako. No, mahal nila ako, kaya nila ako kinausap na naman. No, hindi ka makapagpasalamat nung time na yun. Why? Masakit. But now, if we can realize na hanggang ngayon, because of all those offensement, lahat ng mga pasakit na pwede nating napagdaanan nung time na iyon, na hanggang ngayon, nalampasan na natin yung mga pasakit na yon until now, andito pa tayo sa church, we have, and na-prove natin sa Diyos, Lord, hanggang ngayon, andito pa kami. Hindi ka namin iniwanan, Lord Jesus. No? Hindi ka namin iniwanan, hindi ka namin nilayuan. We stand on our ground because of our obedience with the Word of God. We humble down in obedience to the Word of God. Pag tayo nakagawa ng mali o kasalanan sa harapan ng Diyos, huwag na tayong magmatigas. Huwag na tayong magmalaki na parang sino pa tayo. Tapos yung mga mukha natin na matitigas, wala na. Pag tayo nakagawa ng mali sa Diyos, Lord, we must humble down before Him. Luhod ka agad. Lord, patawad, ganito. Why? Ang pag-obey sa Word of God, God promised to give us long life. Pero ang tao nag-disobey sa Word of God, anong sabi niya? I will cut off. I will cut off you. Yan ang sinabi ng Diyos at yun ay may promesa, mga kapatid. He promised long life to those who obey the Word of God. Sa verse 6, so nawalan si Naomi, siya lang ang naiwan, walang natira, mga kapatid. Then she arose with her daughters-in-law that she might return from the country of Moab. Siya ay tumayo, bumangon, kasama ang kanyang dalawang daughters-in-law. Orpa. Punta tayo kay Orpa and Ruth. Kasama, for she had heard in the country of Moab how that the Lord had visited His people in giving them bread. No, kanyang narinig na ang doon sa lugar ng mga Moab, na ang Panginoon ay muling dumalaw doon sa kanyang mga tao sa Israel at binigyan niya ito ng pagkain. Pero ang sabi diyan sa kanila, paano daw narinig ni Naomi, ang sabi diyan sa isang teaching sa libro ng mga Israelites, ang anghel mismo ang nagsabi kay Naomi na punta ka na sa lugar kung saan ka nanggaling. No, so kasama niya ang kanyang dalawang daughter-in-law. No, ito, mga kapatid,
dalawang daughter-in-law sumama sa kanya. Sa verse 7, wherefore she went forth out of the place where she was, no, and her two daughters-in-law with her, kasama yung kanilang dalawang daughter-in-law, and they went on the way to return unto the land of Judah para bumalik sa Israel. Ang Moab, mga kapatid, in our modern times ay Jordan. No. So from Jordan, they traveled pabalik sa Israel, sa Judah. No, ganun kalayo. At sa kanilang paglalakad na yan, sigurado, mahaba ito. No, walang jet, walang bus, walang train, walang... So, either, wala namang pera, sigurado, si Naomi na. So, pwedeng lakad, pwedeng camel, pwedeng kabayo, ang kanilang pwedeng masakyan. So, malayo-layo ito, mga kapatid. But, sa verse 8, and Naomi said unto her two daughters-in-law, sabi ni Naomi sa kanyang dalawang manugang, go, return each to her mother's house. Umalis na kayo. No, bumalik na kayo doon sa bahay ng inyong magulang. No, the Lord deal kindly with you as you have dealt with the dead and with me. No, sabi niya sa kanyang manugang, uwi na lang kayo doon sa bahay ng inyong magulang, no? Sana kayo ay maging mabuti sa inyo ang Diyos, no? Binigyan niya ng blessing. Sabi niya, maging mabuti sana sa inyo ang Diyos dahil naging mabuti kayo, no, sa mga namatay na, sa inyong mga husband na anak ko, kayo ay naging mabuti. So sabi niya, at kayo ay naging mabuti sa akin bilang manugang. Binan. No. Sino ang may mga binan o manugang dito? No, lahat tayo halos meron. No. But ito, mga kapatid, the relationship, isa-isahin natin ito, the relationship na mayroon si Naomi sa kanyang mga manugang, ibang klase. Kung isa-isahin natin ito. Why? Namatay na yung dalawang anak niyang lalaki, yung parehong manugang, gusto pang sumama sa kanya doon sa lugar kung saan babalik siya. What kind of a relationship na na-establish ng both sides? No, anong klaseng relasyon ang nabuo nila, no, for 10 years? No, kung tutusin, baka hindi 10 years kasi yung 10 years na yun, umpisa na sila dumating, tapos nag-asawa pa, no, baka ilang taon. Pero naging maganda ang kanilang relasyon bilang mother-in-law and daughter-in-law, naging maayos ang kanilang relasyon na itong dalawa ay gustong sumama papunta doon sa land of Judah. No, what kind of relationship they had, mga kapatid, na sila ay sasama pa. Ano ang sabi? No. Ang sabi, ang daughter-in-law ang laging kalaban ng mother-in-law. No, tama ba 'yon? No. No. Tapos yung iwan ko lang, yung son-in-law ang laging kalaban ang hindi ko alam kung ganun talaga ang nangyayari. Pero yan ay nagkukos palagi, no, ng problema sa loob ng pamamahay, especially kung isang pamamahay lang kayo. No. Ganun ang nangyayari. Wala tayong pinupunteriya dito o wala tayong sabihin na may pinapatamaan o kahit sino pa man. No, but ito sinasabi lang natin, no, na ito ang realidad na tumatakbo, mga kapatid, na madalas ganon ang nangyayari. Why? Ano kayang mga dahilan? No. No, sa tumpak. No, yan ang nagiging rason, mga kapatid, kasi itong relasyon ni Naomi at saka nung dalawa Orpah and Ruth, no, ibang klase na bakit sasama sila sa kanilang binan na pwede namang, Nay, pasensya ka na, balik ka na lang sa lugar mo, ihatid ka namin, tapos balik na kami sa amin, may kanya-kanya kaming buhay, bata pa kami, mag-aasawa pa kami ulit. Nay, salamat na nakilala ka namin. No, pwedeng ganun. Pero sila gusto talagang sumama. No? Yan, madalas ang mangyayari,
no, sa relasyon ng isang daughter-in-law, mga in-laws na yan, sabi nga nila, no, your father-in-law will be your father-in-law, your mother-in-law will be your mother-in-law, your brother-in-law will be your brother-in-law, your sister-in-law will be your sister-in-law, but your wife is the law. No? Tama ba yun? No? Sa mga lalaki, amen? No? Your wife is the law. No? But jokingly, mga kapatid, no, ganon ang nangyayari dahil nga sa word na pakikialam. No? Why? Dahil ano ang sabi? The mother-in-law, tinatrato niya na yung anak nung kanyang, yung asawa nung kanyang anak ay kanyang anak na rin. Ano ang sabi? You cannot do that. No? Huwag mong itrato na yung daughter-in-law mo ay parang anak mo na kung ano ang trato mo doon sa anak mo mismong lalaki. Why? You must treat her, no? Sabi, itrato mo daw siya na siya ay asawa ng anak mo. No? Ano ang mangyayari? Bakit nagkakagulo? No? Dahil ang tendency ng mother-in-law, i-compare niya yung kanyang sarili kung ano ang ginagawa niya sa kanyang anak na lalaki at kung ano ang hindi ginagawa ng daughter-in-law. Yon ang pwede niyang makita no, pagdating sa bahay, papasok. No, hindi maganda yung pagkalaba. No, alam mo ba, pag ako naglaba ng damit ng anak ko, ano yan, kailangan maganda yung pagkababad, nagkukwento ka lang. Tapos, alam mo yung anak ko, yung paborito niyan, ganito lagi. Tapos, pag nilutuan ko siya, ganito yan. Tapos, ganito yung ginagawa ko sa kanya. Yung daughter-in-law mo, kumukulo na yung dugo. Hindi pa kaya titigil ito. No. Parang ikaw mismo ang gumagawa ng paraan na unti-unti ang respeto ng daughter-in-law mo mawawala. No, why? Hindi ka dapat makialam dyan. No, buhay nila yan. No, kung mayroon kang suporta, ibigay mo. Kung mayroon kang, alam mo, kita mo, pagpasok ko, ang bahay nyo, ang gulo-gulo. No, dapat ganito yan kasi yung anak ko ganito, yung anak ko ganito. Sabihin ng daughter-in-law mo, bumalik na lang yung anak mo doon sa iyo. Magsama kayo. No, di ba? Pwedeng ganon. Why? Pag yan nalabag, ay magiging magulo talaga ang sitwasyon. That is why the Word of God is very clear. No, na pag ikaw nag-decide na mag-asawa bilang lalaki, umalis ka sa pamamahay mo, sumama ka doon sa babae, maghanap kayo ng sarili nyong bahay. No? Para walang magulo, kahit magsigawan kayong dalawa, kayo lang dalawa, pero hindi pa rin maganda pag nagsigawan kayo. Mawawala na yung respeto nyo sa isa't isa. No? Yan ang mga possibilities, mga kapatid. Comparing. Pag ako nag-alaga sa anak ko, alam mo, ganito yan kasi, ganito yan, ganyan, ay tapos na. No? Tapos yung anak mong lalaki, pag may problema sa asawa, ano ang gagawin? Magsusumbong sa nanay? Magsusumbong sa magulang? Nung nag-aaway kami ni, kasi ganito. Ay, anong tendency ng anak? Anong tendency ng nanay? Kampihan yung daughter-in-law? Hindi, ikaw na anak. No, ang tingin ngayon ng masama na. No, kaya sa mag-asawa, pag may problema kayo, huwag niyo ikwento sa magulang niyo. No, ayusin niyo kasi natapos na yung problema sa mata ng magulang niyo, hindi pa tapos. Ang tingin niya sa anak niya, sa son-in-law o sa daughter-in-law, masama pa rin. No, pag gano'n ang nangyayari, until such time na anong mangyayari, mamimili na ngayon si son-in-law o si daughter-in-law kung sinong pipiliin niya. Yung nanay ba niya, yung tatay ba niya, o yung kanyang No? Magiging magulo. But this relationship of Naomi, Ruth, and Orpah ay napakagandang klase ng relationship, mga kapatid, na wala namang masama dun eh. Yung pagmamahal ng mga mother-in-law natin. Of course, walang diferensya. Walang pagkakamali dyan. Lalo pa pag nadagdagan ng anak. Pag nadagdagan pa ng anak, andun na yung apo. Yung pagmamahal ng isang nanay sa anak niya, okay. Pagdating sa apo, 200%. Yung binibigay na pagmamahal doon sa apo hanggang sa mas spoiled. Na kung tutuusin, it is not the responsibility of the lola and lolo na mag-alaga ng mga anak. Pero ano ang nangyayari, mga kapatid?
No, thank you sa support. No, no. Wala kayong obligasyon o responsibility dyan. No. Pero dahil sa pagiging irresponsible, nung gumawa niyan, ano ang gagawin? Iiwan doon sa lola't lolo. Ganon ang mangyayari. Siyempre, ikaw na lolo't lola, no choice ka. Dahil andyan na kung irresponsable yung gumawa niyan, pawala lang ganito, anong mangyayari? Siyempre, ikaw na lolo't lola, parang responsibility mo na tuloy, pero hindi mo yun. Hindi mo responsibilidad, hindi mo obligasyon. Pero naitali ka na dahil sa sitwasyon na yan. But again, mga kapatid, yan lahat ay may division, may linya. No? Lola't lolo natin, andyan yan sila. Kung mayroon silang maibigay, may maisupport, sige, tanggapin natin para sa apo nila. No? But again, yung pagdisiplina, pagpapalaki, hindi nila yan obligasyon. Tayo na mga anak, tayo ang may responsibility niyan. No? Hindi dapat makialam ang lola't lolo pagdating sa disiplina, pag-alaga doon sa bata. Dahil pag nangyari yan, yung loob ng bata andun sa lola, hindi sa'yo. Andun sa lolo, hindi sa'yo. Paglaki ng bata, ang respeto niya andun sa lola't lolo, wala sa'yo. Hindi natin tinatanggalan ng pagmamahal o respeto mayroon ng mga lola't lolo. Pero pagdating dyan, tayo na magulang, tayuan natin yan. Nay, tay, okay. Andyan ang support nyo, okay. Pero pagdating sa pag-alaga, pagdisiplina, pag-asikaso sa anak ko, hayaan nyo kami. Kami bahala. Dahil pag yan naging siraulo, walang sisihin, kundi kami. Hindi kayo. At pag nangyari yan, nawala naman na yung aking father-in-law at saka mother-in-law. Nawala na sila dito sa mundo, but I'm so thankful to Jesus. Na nakitira din ako dati sa kanila. Siguro hindi lang 6 years. Pero sa loob ng 6 years, Lord, thank you so much. Ni minsan hindi kami nagbanggaan. Ni minsan hindi kami nag-away. Pahabaan ng pasensya. But I am so thankful to God. Dahil sabi ko nga kay Sister Cheryl, ay talagang wala silang ibang apo, kung di yun lang. Pero sabi ko kay Sister Cheryl, kung sakaling sila makialam, sabihan mo sila kaagad. Pag sila nakialam, sabihan mo sila na huwag silang makialam, lalo na sa pagpapalaki sa mga bata. Pag-aralan natin yan, kung paano sila lumaki. May takot sa Diyos, may takot sa atin, maging maayos. Andyan lahat. Huwag na huwag silang makialam bilang lolo't lola. Kung mayroon silang ibigay, kunin natin. Kasi kailangan natin yan. Pero kung yung makialam sa pagpapalaki ng bata, huwag silang makialam. Kasi pag sila nakialam, sabi ko sa iyo, hindi nila makikita yung mga apo nila. But Lord, thank you so much. Dahil hindi talaga sila nakikialam. Pasalamat naman ako doon. Say thank you, Jesus. May mga division. Pag nasunod lang yan, mga kapatid, magiging harmonious. That is why the man, ang lalaki kailangan maging matibay. Why? Ang babae nagiging matibay, kaya sinasabi, under desire ka na ngayon. Why? Kasi yung babae, natututong mag-decide at naging matibay kasi yung lalaki, hindi niya pinapakita, you're the man. Tumayo ka, trabaho mo yan. Responsibility mo yan, huwag mong ibigay sa babae. Kasi pag nangyari na yan, binaliktad mo, you are, lumalabag ka sa salita ng Diyos. At pag nangyari yan, hindi magiging maganda ang relasyon ninyo. Why? Nabaliktad Ano bang sabi ng Word of God? Ito, yung sabi niya, kung anong dapat yun ang sundin natin, pag ano nang mangyari, binaliktad mo yan, magiging problema ang sitwasyon na yan, mga kapatid. O sa mga wala pang asawa at planong mag-asawa. Sa mga lalaki, ano ang gusto nyong, pag kayo nag-asawa, ano ang pinapangarap nyong asawa? Pang-opisina? Pang-karir? Pang-opisina o pang-kusina? Pang-kasambahay?
Ano ang gusto natin bilang lalaki? No, yung pang-display mo lang, no, na pag nakita ng iba, pwede nilang sabihin, ang ganda naman ng asawa mo, pare. Yan ba ang gusto mo? No, pag yan ang gusto mo, maghanda ka ng maraming pera. Kasi madaming kailangan yan. No, may beauty products, may beauty salon, kung may mga alahas pa yan, lahat, beauty regimen, may mga, no, unang i-apply mo, ganito, pagkatapos, mayroon ka pang, no, lahat. No, dati naabutan namin, chinchansu lang ba yun? No. Chinchansu. Ang ganda ng mukha. No, talaga namang pulang-pula, pinkish, reddish. Pagdating sa liig, iba na yung kulay. No. Yung pala, sunog na. Yan ba ang maging gusto mong asawa? No? O yung gusto mong asawa, pagdating mo sa bahay, mayroong mag-aasikaso sa'yo, may magluluto sa'yo. No? Ano ang gusto mong klaseng asawa? No. Pag-isipan mo yan. Kasi kung gusto mo ng career woman, huwag mong i-expect na pagdating sa bahay, may luto na siya. No? Kasi galing yan sa opisina. Bibili na lang yan. Kung gusto mo na maayos yung pamamahay, edi maghanap ka ng housewife. No? Para may mag-asikaso. Pero kung gusto mo naman na pang-display, nasa sayo lahat yun. Babae, ganun din. Ano ang gusto nyong mapapangasawa? Yung masasabi lang ng mga barkada ninyo na siya ay gwapo, tall, dark, and handsome. No? Pero pagdating sa pamamahay, walang alam. No? Kayo rin mamimili niyan. No? Lahat yan pinag-iisipan. Ano bang gusto ko dyan? No? Kasi pag kayo nagsama na, nagpirmahan na, hindi mo na yan pwede. Kung pwede mo mang ibalik, problema, may pirma ka na. We say, praise the Lord. No, so lahat ng yan pwedeng mangyari, mga kapatid. No, but, no. And sa verse 8, and Naomi said unto her daughters-in-law, go return it to her mother's house. And the Lord, sa verse 9, and the Lord grant you that you may find rest. No, kayo ay magkaroon ng kapahingahan. Each of you in the house of her husband. No, kayo ay makahanap ng bagong mapapangasawa. No, magkaroon kayo ng kapahingahan. Then she kissed them, and they lifted up their voice and wept. No, nag-iyakan sila ulit. Siyempre, ang mga emotional moment ito na sitwasyon na mamaalam na si Naomi, bumalik na lang kayo doon. No? Hopeless na kung sasama pa kayo sa akin. Verse 10, and they said unto her, surely we will return with thee unto thy people. No, hindi, sigurado kami, sasamahan ka namin, babalik tayo doon, nakasama kami sa iyong mga tao. And Naomi said, turn again, my daughters. No, why will you go with me? No. Why am I following? No. Bakit kayo sasama sa akin pabalik? Bakit sasama kayo sa akin pauwi? And there yet any more sons in my womb, that they may be your husbands? Sabi niya, mayroon pa bang pwede akong maging anak? May mga bata pa ba dito sa aking tiyan na pwede pa ninyong maging mister, maging asawa? Verse 12, turn again, my daughters, go your way, for I am too old to have an husband. No, masyado na akong matanda para magkaroon pa ng panibagong mister. And if I should say I have hope, no, sasabihin ko mang ako may pag-asa pa, if I should have an husband also tonight and should also bear sons. No, kung ako man ay magkakaroon ng mister ngayong gabi, ako ba magkakaanak pa? No, pwede pa bang mangyari yon? No, yung mga ganitong kwento, mga kapatid. No, they lifted up their voice and they wept. No, they have a great relationship. No. Ito, mga kapatid, dito sa binasa natin kanina, that they may be your husband. Turn again, my daughters, go your way, for I am too old to have an husband. If I should say, I have hope, no, I should have an husband also tonight and should also bear sons. Naomi discouraged them from following her. Grabe na yung discouragement ni Naomi sa kanila.
na wag na kayong sumama sa akin, wala na kayong mapapala dito, wala na akong maibibigay pa na mga anak na kahit sila ay lumaki para inyong maging husband. Sabi niya, wala na. And how many times, mga kapatid, that Satan will discourage us from following our God. No, lahat ng kaparaanan gagawin ni Satanas, the demons, the devil, para lang tayo ay hindi makapagpatuloy sa paglilingkod natin kay Jesus. Andyan ang discouragement, andyan ang heartaches, andyan ang offense, andyan ang misunderstanding, andyan laging connected sa kapwa natin, brethren, na ikaw ay ma-discourage, nasaktan. No, pwedeng ganon ang mangyari, mga kapatid. How many times na tayo ay gustong i-discourage? Wag na kayong pumunta dyan sa church. Sayang lang oras nyo, sayang lang ang binibigay nyo na pera dyan, sayang lang ang panahon, pwede nyo pang kitain yan, sayang lang na nandyan pa kayo, tapos na ang rapture, wala nang rapture. Madami pang klase ng mga discouragement. Pag mahina ka, talo ka. Sa paglilingkod natin kay Jesus. He that endureth unto the end, the same shall be saved. Kaya ang paglilingkod natin kay Jesus, mga kapatid, andyan ang mga discouragement, pero patibayan ito ng loob. Hindi pwedeng paano tayo dito. Although we can feel, hindi tayo mga manhid Nakakaramdam tayo niyan, pero patibayan tayo ng loob, patibayan ng sikmura. We must be strong and be very courageous, mga kapatid, because on all sides, lahat ng discouragement pwede nating maranasan. At yan ang papel ng ating kalaban. Ganon talaga ang gagawin niya para i-discourage tayo. Hopeless na kayo dyan. Wala na kayong mapapala sa paglilingkod nyo dyan. Mali yan, ganito yan. Lahat ng kamag-anak mo, kakilala, kaibigan, kapamilya, lahat pwedeng lumayo sa iyo for a while para lang ma-discourage ka. But what happened, mga kapatid? We continue on serving our God. That is why every time we worship, be sure that we worship na mayroong paninindigan. Be sure na tayo ay umiiyak sa Diyos dahil may paninindigan. Be sure na ang prayer natin sa Diyos, nagpipray tayo dahil mayroon tayong paninindigan sa Kanya, mga kapatid. Hindi puro kadramahan. Politika natin ngayon, puro kadramahan yung nangyayari. Puro na lang lahat. So andyan, kay Alice Guo, kay Sandra, Cassandra, pati mga congressman natin, ang papugi na yung mga pinuporma dahil ibang klase, mga kapatid. So sa verse 13, would you tarry for them till they were grown? Kayo ba ay magpapatuloy? Aantayin nyo ba sila hanggat sa sila ay lumaki? Would you stay for them from having husbands? No, my daughters, for it grieveth me much for your sakes, that the hand of the Lord is gone out against me. Sabi ninyo, wag na. Lalo lang akong masasaktan kung ito gagawin ninyo na mag-aantay kayo, samahan nyo ako. Grabe na klase mother-in-law, Yung talaga bang mahal na mahal niya rin yung kanyang daughters-in-law without question. Sabi niya, wag na kayong sumama sa akin dahil wala nang mangyayari. Tapos kayo sasama sa akin na ang kamay ng Diyos andito sa akin at ako ay pinapahirapan niya. Yun ang pinakamasama. Slander against our God. Every time may mangyaring masama sa buhay natin, wag nating sisihin ng Diyos. Anong kinalaman ng Diyos natin sa mga desisyon natin na hindi nga tayo nagtanong sa Kanya? Lord, tama ba itong gagawin ko? Tapos pag nagkabulilyaso, siya ang sisisihin natin at sasabihin natin, Lord, ang kamay mo, pinapahirapan mo ako. Pwede sabihin ng Diyos na, gumawa ka, ikaw ang may gawa niyan, tapos ngayon, ako ang sisisihin mo? Ako pa ang may kasalanan ngayon, anong kinalaman ko dyan? Pero ganon ang mangyari, mga kapatid. And they lifted up their voice and wept again, and Orpah kissed her mother-in-law, but Ruth clave unto her. Iyakan sila ulit, sigawan sila ulit. Si Orpah nag-kiss na kay Naomi, tapos si Ruth yumakap sa kanya, and she said, behold, thy sister-in-law is gone back unto her people and unto her gods. Return thou after thy sister-in-law. Pagkatapos mag-kiss ni Orpah,
umalis na siya, nag-say goodbye, nagbabay na siya kay Naomi, pero si Ruth ay yumakap sa kanya. Orpah is a kind of person na madaling ma-discourage. No? Kulang sa panindigan, madaling tumalikod. No? Sa umpisa, sumama siya. No? Sama ako, kasama si Ruth No, baka mamaya siya, nahawaan lang pala ni Ruth. Ruth, saan ka pupunta? Sasama ako sa aking mother-in-law. Ang ganda ng mahal ko to, loyal ako sa kanya, na-convert na ako, kung sino ang Diyos niya, na-convert na ako, no, kung sinong pinaglilingkuran niya, kinakain niya lahat, no, na-convert na ako from Moabite into an Israelite, no, naging ganyan na ako, so sasama ako sa kanya. Sabi naman ni Orpah, sige, sama ako. No, sama rin siya. Pagsama niya na, no, nakailang ulit na si Naomi hanggat, ang sabi niya, sumama siya for a while pero hindi buo ang kanyang loob. No, na sumama ng husto kay Naomi pabalik ng promised land. No. Be sure mga kapatid na ang paglilingkod natin kay Jesus, buo ang loob natin. No. Hindi pwedeng kalahati, hindi pwedeng 1/4, hindi pwedeng 3/4 na parang pizza. No. Na pag hiniwa mo laging triangle, No? Laging slice, 1/8 lang, pwede na yan sa paglilingkod natin kay Jesus. No! Why? No. Every time and always, andyan ang lahat, temptation, persecution, discouragement. Kung hindi buo ang loob natin sa paglilingkod na ito, no, ganito ang mangyayari. For a while, maglilingkod tayo sa Kanya. 5 years, 10 years, 15 years. Pero pagdating ng 20 years, doon ka pa nasimplang. No, doon ka pa nakaisip, ay wala na. No, magsabi na lang ako sa praising, no, na this is my time, hanggang dito na lang ako. Goodbye mga brothers and sisters, ayaw ko na sa church. No. No, nagpaalam pa. No. No, pag hindi buo ang paglilingkod natin sa Diyos, ganun ang pwedeng mangyari. No. Why? Sama-sama lang? No. No. You should know why are we following our God? Why am I following? Bakit ba ako sumasama rito? Bakit ba ako pumupunta sa church? Ano ba talaga ang purpose ko? Kasi yung nanay ko andyan, yung tatay ko andyan. Tama. Pero pag laki mo, ikaw na ang magde-decide kung gusto mo pa rin o hindi. At ang magulang natin, wala na yan silang magawa. Kung ayaw nating magsimba, ayaw na nating pumunta sa church, kahit anong gawin nila, wala na yan silang magawa. No, at kahit anong klaseng offering, anong klaseng pakikiusap, no, tayo na yan ang magde-decide, mga kapatid, bakit ba ako pabalik-balik sa church? Bakit gusto ko bang sumunod sa Diyos? Ano ang mayroon dyan? Tayo na ang magde-decide dyan. But Ruth is a type of person na loyal, buo ang loob, may paninindigan, and she expressed yung kanyang tunay na pagmamahal sa kanyang mother-in-law, sa Diyos ng kanyang mother-in-law. No, kaya kung ito mga kapatid, gusto nating sumama, gusto nating maglingkod sa Diyos natin, no, samahan natin yan ng paninindigan mga kapatid, samahan natin kung sino itong tunay na Diyos natin. And Ruth was very serious in following Naomi. No? Tunay na siya ay may prinsipyo, hindi tigas ulo. No? Sabi siguro ni Naomi, ang tigas talaga ng ulo mo, Ruth, ano? No, hindi matigas ang ulo ko. May prinsipyo lang ako. May paninindigan lang ako pagdating sa paglilingkod sa Diyos. Iba yung prinsipyo, iba yung tigas ng ulo. No, ang tigas ng ulo dahil yon sa disobedience. Hindi dahil sa prinsipyo. No, and Ruth, sa verse 16, ang sabi ni Ruth, and Ruth said, entreat me not to leave thee or to return from following after thee. Sabi niya, wag mo naman akong itaboy, wag mo naman akong sabihan na iwanan kita o umalis na ako, no, or bumalik doon sa lugar na lang namin at wag na akong sumunod sa iyo. Sabi niya, wag naman ganyan. Dahil sabi ni Ruth, for whether thou goest, kung saan ka pupunta, sasama ako. And where thou lodgest, I will lodge. Kung saan ka hihinto, kung saan ka titira, doon din ako. Thy people shall be my people, and thy God, my God. No? Itong klaseng relationship, mga kapatid, why? No? Ruth was converted to become a Jew.
No, kung ano ang kanya, ano ang ways ng mga Jew, ginaya niya na rin. No, siguro sa isip ni Ruth, ay, bakit pa ako babalik sa amin? Wala na akong babalikan doon. No, pag bumalik pa ako doon sa amin, ayaw ko na sa dati kong Diyos na si Moab, no, na pinaglilingkuran, no, si Baal, si Dagon, no, yung mga pinag-aralan kay Sister Ellen, no, yung mga tatlong Diyos na yun. No. Wala na akong babalikan, ayaw ko na sa Diyos na yun. No, kaya ako gustong sumama sa iyo dahil wala na nga akong mababalikan. Sa paglilingkod natin kay Jesus, mga kapatid, no, mayroon pa ba tayong pwedeng balikan dyan sa mundo? No, ano ang pwedeng balikan natin sa mundo? Trabaho. No, dahil yun ang bubuhay sa atin. Pero pagdating sa promesa, pagdating sa kung ano ang mayroon kabutihan ng Diyos natin, kaya tayo, mga kapatid, nagpapatuloy sa paglilingkod kay Jesus, patuloy tayong pumupunta dito sa church dahil ayaw na natin ng buhay doon sa labas. Ayaw na natin sa Diyos-Diyosan na mayroon tayo dati doon sa labas. Ayaw na natin ng kultura at tradisyon na mayroon doon sa labas. Kaya tayo nagpapatuloy dito at kahit sino man, no, ang dyan ang pwede nating makaharap at magsabi sa atin, huwag ka nang magpatuloy dyan. Anong pakialam mo? No. Sawa na ako doon sa labas. Kaya nga ako nagpapatuloy dito kay Jesus. Why? Dahil dito may hope. Dahil dito may pag-asa, may chance mga kapatid. No, kaya tayo nagpapatuloy sa Kanya. Ibig sabihin, we are following our God na alam natin kung ano ang rason. Hindi tayo sumasama rito na kunting ano lang, kunting engganyo lang, aalis ka rin pala. No. Ang Word of God walang magawa. Pag sinabing magpalda ng maayos, parang walang power ang Word of God. Pero pag no, ikaw natamaan ni Cupido, kaya pala. No? No, wag namang ganun. The Word of God is supreme above all. No, wag nating ipakita sa Diyos na parang hindi niya kaya at hindi natin kayang mag-obey sa Kanya. Pero pag ibang bagay, more than God, para bang gusto nating sabihin sa Diyos, Lord, pagsalita mo lang, hindi uubra yan sa akin. Pero pag ako na in love, kaya kong iwanan ang lahat dahil lang sa pagmamahal ko. No, ano pagmamahal? No, sige, ituloy mo lang. And time will come. No, yung magiging mister mo, yung magiging mga anak mo, baka ubusin ko yan lahat. No, baka gusto mong magaya kay Naomi. No, ganun ba ang pwedeng gawin ng Diyos natin yan, mga kapatid? Because it's always an insult to Him. No, na para bang walang magawa ang kanyang salita sa atin. No, pero pagdating sa ibang bagay, no, parang doon pa tayo mas takot, doon pa tayo mas nangingibabaw pagdating sa decision making. Wag naman ganun, mga kapatid. No, so say praise the Lord. No, so ito, malapit na tayo. Thy people shall be my people and thy God, my God. No, wala na akong babalikan doon because Ruth was totally converted. No, na siya ay maging Hudyo na lahat ng kanyang ways. But again, mga kapatid, si Ruth ay, anong tawag niyan? Ruth, the Moabite, was related to Israel. No, was related to Israel through Lot. No, dahil sa kay Lot, because si Lot, anak niya si Moab. No, the nephew of Abraham. So kung titingnan natin yan, mga kapatid, no, talagang ang bloodline, yung dugo, no, andyan pa rin, no, related pa rin sila. No. Sa verse 17, where thou diest, will I die. No, and there will I be buried. No, kung saan ka mamamatay, doon din ako mamamatay. Kung saan ka ililibing, doon din ako ililibing. Grabe itong grabing sumpaan na ito. No, saan ka makakakita at yung ganitong klaseng pagmamahal, daig pa yung pagmamahal niya sa kanyang tunay na nanay. Dito sa kanyang mother-in-law. No, hindi. No, sasamahan kita. Wala akong pakialam kung si Orpa umalis na. Basta ako, Nay, sasamahan kita, Nay. No, kung saan ka mamatay, hanggat saan ang buhay natin, sino ang Diyos mo, gawin ko yan lahat. No, without question, basta sasamahan kita. Anong klaseng kaisipan mayroon si Ruth, mga kapatid, para gawin yon?
ano ang nagawa ng kanyang mother-in-law para samahan niya. No? Saan siya na in love? No, bakit siya patuloy na sumasama sa kay Naomi sa ganitong klaseng sitwasyon na kung mister lang ang pag-uusapan na siya magkakaroon pa ng another husband, hopeless na nga eh. But there's something in her, no, kaya siya gustong sumama. No. Alam ba niya na that one day si Jesus manggagaling sa kanya? Wala siyang kamuwang-muwang doon. No. Alam ba natin that someday we will be here in this place, worshiping and praising our God? Alam ba natin na that someday, andito pala tayo sa lugar na ito para purihin ang ating Panginoon? Hindi natin alam yun. But lahat ng yun, mga kapatid, ang Diyos mismo ang nag-direct niya na tayo ay makapunta rito. No? And because of His grace and His mercy, andito tayo ngayon naglilingkod sa Kanya. Lord, thank you so much, Lord Jesus. No, basta kami, mga kapatid. Why? No. Kaya ito, maganda ito eh. Pagdating sa paglilingkod natin sa Diyos, mga kapatid, maganda talaga yung may ugali tayo na, no? Yung may ugali ka na you are willing to die, no? Today, no? No? Yung may ugali ka na wala kang pakialam. No, yung bang ugali mo na, Lord, para sa iyo ito. Basta ang alam ko lang, gusto kong sumama sa iyo. Lord, ang alam ko lang, gusto ko lang magpatuloy. No, pag mayroon tayong ganong ugali, no, kasi why? Tayo na mga tao, ang gusto natin talaga sigurista. No, gusto natin manigurado. No, tutulong ako diyan. Magkano per day? No, may per day ba diyan? No, no. May bigayan ba diyan? No, tutulong ako. No. Wala eh. Sige, wag na. Lugi ako diyan, sayang oras ko. Sa Diyos natin, mga kapatid, hindi ganoon. No, ang gustong mangyari ng Diyos natin, magpatuloy ka, ipakita natin sa Kanya that we are faithful with Him. No, at saka yung pinoproblema mo ng mga bagay na yan, sa Kanya ipoprovide. No, hindi natin siya pwedeng bigyan ng kondisyon, Lord, gusto kong magpatuloy, pero kailangan bigyan mo muna ako ng matino na trabaho. Yung problema ko sa pamilya, ayusin mo na. No, Lord, yung problema ko sa sarili ko, ayusin mo na. Saka lang ako, Lord, magpatuloy sa iyo kasi gusto ko yung tubo ko muna. Hindi ganun ang Diyos natin, mga kapatid. Ang gusto niya mangyari muna, pakita mo na ikaw ay tunay na naglilingkod sa akin. No, dahil pag nakita mo na yan, no, dahil pinapakita natin sa Kanya, okay, Lord, kita mo na, kahit wala ako, walang pamasahe, maglalakad ako para lang makapunta sa church, Lord, pinaglabang kita, ganito. Sigurado, mga kapatid, pag nakita ng Diyos natin yan, no, sa Kanya sasabihin, okay, anong problema mo? No, anong problema mo sa pamilya? Problema mo trabaho? Kaya ng Diyos natin yan, mga kapatid. No? Pero tayo na mga tao, sigurista kasi. No? Ayaw nating magbigay ng oras. No? Ayaw natin siyang panindigan kung sa palagay natin, ay Lord, wala akong mapapala sa iyo dyan. No? Yan ang kaisipan mo. No? Pero iba ang Diyos natin, mga kapatid. Seek ye first. No? Unahin na muna natin siya. Say, praise the Lord. Sa verse 18, when she saw that she was steadfastly minded to go with her, then she left speaking unto her. No, sabi niya, hindi ko na makumbinsi ito na umalis. Sige, hayaan ko na lang. No, sumama na lang siya sa akin. No, so they went until they came to Bethlehem, and it came to pass, when they were come to Bethlehem, that all the city moved about them. No, and they said, is this Naomi? Ang pamilya ni Elimelech kilala sa Bethlehem. No? Siguro sila, big time ito eh. Kasi may way sila, no, may kakayanan sila, o tagutom, okay, migrate tayo sa Canada. No, kasi doon may buhay. Kaya nilang umalis, pero yung nandoon na walang capacity, hindi makaalis-alis kasi walang kakayanan. Pero sila na kilala sa Bethlehem, umalis sila sa kanilang pagbalik, no, parang tayo lang sa church, ano? No? Yung mga dating nandito, aalis sa church. After 10 years, babalik. No? Tayo na nandito, pagbalik nila, siya na ba yan? Parang tumanda, ano? Parang tayo lang, ano? Mga marites, si Naomi na ba yan? Bakit ganyan na parang tumanda? No, parang siguro nahirapan siya ng gusto doon sa Moab. No, bakit naging gano'n ang kanyang itsura? O tingnan mo, lulugo-lugo na. Ang dating Naomi na maganda yung itsura, na may kaya. No, tingnan mo. No, talagang walang-wala na. No, parang tayo lang, ano?
Spiritually, pagdating ng kapatiran natin na nagbakasyon doon sa labas, 14 years, 15 years, 5 years, pagbalik dito, ay, siya na ba yan? Bakit parang iba na yung itsura? Parang lulugo-lugo spiritually. No? Namamangha tayo. Why, mga kapatid? Because someday, or isa, akala nila, okay diyon. No? And they said, is this Naomi? Ito ba si Naomi? And she said unto them, call me not Naomi. Huwag niyo na akong tawaging Naomi. Call me Mara. No, tawagin niyo na akong mapait. No, for the Almighty hath dealt very bitterly with me. No, sapagkat ang makapangyarihan, ang Panginoon, ay naging mapait yung kanyang pagtrato sa akin. No, ito ay isang napakatinding sitwasyon, mga kapatid, na ganun na yung sitwasyon natin na siya ay nalugmok na, hindi niya ma-recognize na siya may kasalanan, siya ang gumawa, siya ang nag-decide nun, isisi pa sa Diyos. Na ang tendency, ang dapat niyang gawin, Lord, kasalanan ko ito, akong may gawa nito, Lord, can you help me? Lord, pwede mo ba akong tulungan? Ano kayo sa palagay natin ang pwedeng gawin ng Diyos? Gagawa siya ng paraan na matulungan tayo. Pero si Naomi, anong sabi niya? Lord, ikaw may kasalanan nito eh. Kung ano ang nangyari sa buhay ko ngayon, dahil hindi mo ako sinamahan, kaya nagkasira-sira ang buhay ko. Lord, ikaw may kasalanan nito. Tapos ipagmalaki mo pa sa ibang tao, no, dahil sa pinaglilingkuran ko sa Diyos, dahil naglingkod ako sa church na yan, nasira tuloy ang buhay ko, hindi tuloy ako naging maligaya, no, nawala tuloy yung love ko, may ganito na, ganyan, lahat na lang, no, dahil ko yung church yan, no, slander. No, paninirang puri against our God. No, blasphemy against our God. Ganon ang kanyang sinabi. No, for the Almighty hath dealt very bitterly with me. No, hindi naging maganda ang pakikitungo ng Diyos sa akin. I went out full. No, ako ay lumabas na buong-buo, punong-puno. And the Lord hath brought me home again empty. No, pangatlong beses niya na ito. No, tapos sabi niya, ngayon ay talagang wala. No, kaya wala tayong pwedeng may pagmalaki sa Diyos. Lord, aalis ako sa church dahil maganda ang trabaho ko. No, Lord, kahit umalis ako sa church ngayon, kayang-kaya ko. No, pero anong sabi ni Naomi? Lumabas ako sa Israel, the promised land, no, $10 million ang dala namin ni Elimelech para mabuhay kami sa Moab. Pero nung bumalik sila sa promised land, empty. Pag sinabing empty, wala talaga. No, ni isang kusing. Kayang gawin ng Diyos natin. Wala tayong may pagmalaki sa Kanya, mga kapatid. Na Lord, masama ang loob ko sa church. Kinurik ako ni brother, kinurik ako ni sister. Hindi na ako babalik sa church dahil okay naman ako. Kaya ko naman ito. Tapos labas ka dun. Ay, tingnan natin kung sino ang matibay. No, ikaw, ang Diyos natin. Pagmamalaki mo yung kapal-kapal na mga passbook mo, no, tingnan natin kung di maubos yan. No, why? Wala ka na sa source. No, wala ka na sa wala ka na sa nagbibigay mismo. The Almighty had verse 21 and went out full, home again empty. Then why then call ye me Naomi, seeing the Lord hath testified against me, and the Almighty hath afflicted me. No, matinding pasakit ang ginawa sa akin ng Diyos. So Naomi returned, and Ruth the Moabites and her daughter-in-law with her, she returned out of the country of Moab, and they came to Bethlehem in the beginning of barley harvest. Once again, mga kapatid, the title of our preaching, Why Am I Following? Siguraduhin natin, mga kapatid, na tayo ay naglilingkod sa Diyos dahil alam natin ang rason. No, at kailangan tibayan natin ang loob natin. Why? No, discouragement is all around us. Andyan lang ang pwedeng makapagbigay ng panghihina sa atin na hindi tayo makapagpatuloy sa paglilingkod sa Diyos. Pero kailangan panindigan natin ito, mga kapatid. Thank you, Jesus. Praise the Lord.